Hindi ko kailanman inakala na mababago ng isang aso ang buhay ko ng ganito kalalim. Ako si Mara, 25 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Ang kwento ko ay nagsimula nang bigla akong mabigyan ng isang German Shepherd na pinangalan ng Jack, regalo mula sa aking asawa na madalas maglakbay sa ibang bansa dahil sa kanyang trabaho sa isang multinational na kumpanya. Sa simula, tinuring ko lang si Jack bilang tagapagbantay ng bahay, isang buhay na sistema ng seguridad para sa akin habang wala si Mr. Hindi ako sanay na umasa sa mga hayop para sa aliw o samahan, kaya't kahit tinanggap ko siya ng may ngiti, sa puso ko ay parang walang pagbabago. Nasanay na ako sa pagiging mag-isa, at akala ko'y iyon na ang normal para sa akin. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Minsan, sa isang tahimik na gabi, habang nakapikit ako sa aming silid, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may kulang sa paligid. Nang maramdaman kong may pumasok na malamig na hangin, biglang may malumanay na haplos sa aking braso. Nang buksan ko ang mga mata, si Jack ang nakatayo sa tabi ng kama, nakatitig sa akin nang may malalim na pag-unawa sa kanyang mga matang kayang basahin ang aking kalungkutan. Hindi ko inasahan ang lalim ng koneksyon na mabubuo namin ni Jack. Siya ang naging aking sandigan, ang aking kanlungan sa mga gabing mag-isa akong nag-iisa sa malawak at malamig na bahay. Siya ang naging dahilan kung bakit unti-unti kong naramdaman ang init at saya na matagal ko nang nawala. Ngunit hindi lang iyon ang simula ng aming kakaibang kwento. May mga gabi ring dumarating ang unos, mga pagkakataong sinusubok ng tadhana ang aming lakas, at doon ko tunay na naunawaan kung gaano kahalaga si Jack sa buhay ko. Patuloy nating tuklasin kung paano nagbago ang buhay ko sa piling ng isang aso na naging higit pa sa isang hayop. Tuwing naaalala ko ang mga unang araw na kasama ko si Jack, hindi ko maiwasang ngumiti sa mga simpleng sandali na unti-unting nagdala ng kulay sa buhay ko. Ako si Mara, 25 taon, at noong una, naniniwala akong ang aso ay para lang sa bantay ng bahay, hindi para sa puso. Pero nagbago ang lahat ng dahan-dahan nang makita ko si Jack na hindi lang basta bantay, kundi isang tunay na kasama. Ang asawa ko, si Carlo, ay isang negosyante na madalas lumipad papuntang Maynila o kahit pa sa ibang bansa. Dahil dito, madalas akong mag-isa sa aming bahay sa Lipa. Kaya nang regalo niya si Jack, sinabi niya, Mara, siya ang magiging kasama mo kapag wala ako. Hindi ka na mag-iisa. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahulugan ng mga salitang iyon. Minsan, noong gabi, habang nag-iisa ako sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng kawalan. Ang kama ay tila sobrang laki, at ang katahimikan ay parang sumisiksik sa dibdib ko. Pero si Jack, tahimik na nakaupo sa isang sulok, palaging nakaabang sa bawat galaw ko. Hindi siya nanghihingi ng pansin, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya, parang isang anino na handang protektahan ako sa anumang oras. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang mga munting bagay na ginagawa niya para sa akin. Kapag ako'y nagdaramdam, palapit siya, inilalapit ang kanyang malamig na ilong sa aking kamay, at parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Ang kanyang mga matang puno ng malasakit at pangunawa ay nagpapalambing sa akin ng higit pa sa mga salita. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalalim ang koneksyon namin. Hindi siya simpleng aso lang, siya ay naging aking kaibigan, ang aking tagapagtanggol, at ang aking kanlungan sa gitna ng dilim at lungkot. Sa bawat haplos ko sa kanyang balahibo, unti-unting nabubuo ang isang bagong bahagi ng aking puso na handang magmahal kahit pa sa mga simpleng nilalang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga bagay na hindi ko pa rin maintindihan, may mga gabi na tila may kakaibang nararamdaman si Jack, at may mga pangyayaring unti-unting nagpapahiwatig na hindi lang basta-basta ang buhay namin dito sa Lipa. Sa mga susunod na araw, malalaman ko kung gaano kalalim ang lihim na kanyang pinoprotektahan. Bago tuluyang lumalim ang aming samahan ni Jack, may mga pangyayaring unti-unting nagbukas ng mga mata ko sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa simpleng bayan ng Lipa, nagsimula ang isang kwento na puno ng hiwaga at takot sa likod ng mga araw na puno ng pag-asa. Ang dahilan kung bakit naging ganito ang takbo ng aking buhay, ay ang madalas na pag-alis ni Carlo, ang aking asawa. Palagi siyang abala sa trabaho sa Maynila at sa ibang bansa, kaya madalas akong naiwan mag-isa sa aming bahay. Sa una, iniisip ko na kakayanin ko ito, sanay na akong mag-isa, pero habang tumatagal, unti-unti akong nakaramdam ng pangungulila. Kaya nang dumating si Jack,
Simpleng tagabantay lang ang iniisip ko sa kanya, ngunit nag-iba ang lahat ng maramdaman ko ang kanyang presensya na higit pa sa isang aso. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, napansin ko na palaging nakamasid si Jack sa pintuan ng aming bahay. Hindi siya basta-basta nagpapalipat-lipat sa paligid, tila may iniintay o may naririnig siyang hindi ko marinig. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may hindi maayos na nangyayari sa aming paligid. May mga araw na naririnig ko ang mga maliliit na kaluskos sa labas ng bahay. Minsan, sa dilim ng gabi, may mga anino akong napapansin sa bintana na hindi ko mawari kung sino o ano. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, parang may mga matang nagmamasid sa akin sa dilim ng gabi. Sa mga pagkakataong iyon, si Jack ay palaging masigasig na nagbabantay, matalim ang pandinig at matatag ang tindig. Hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Saan ba nagmumula ang mga ganitong pangyayari? May tao ba sa paligid na may masamang intensyon? O baka naman ang aking imahinasyon na lang ang nagpapalabas ng mga takot? Ngunit isang bagay ang sigurado ako, si Jack ay higit pa sa isang tagabantay. Parang may kakaibang koneksyon siya sa mga nangyayari sa paligid, at unti-unti akong napapasunod sa kanyang likod tuwing siya ay nag-aalalang tumitig sa madilim na sulok ng aming bakuran. Habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang mga tanong sa aking puso. Ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga anino? Ano ang lihim na tinatago ng aming bahay sa lipa? At higit sa lahat, hanggang saan kaya ako kakayanin ng aking bagong kasama na si Jack? Marami pang sasabihin ang mga susunod na gabi, at unti-unting mabubuksan ang pinto ng mga pangyayaring magpapabago sa buhay ko ng lubusan. Isang gabi, habang malalim na ang dilim sa lipa, nag-iba ang takbo ng mga pangyayari sa bahay namin. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa gabing iyon, nagsimula ang kwento kung paano naging higit pa si Jack sa isang simpleng aso. Siya ang naging tunay kong tagapagtanggol. Matapos ang isang mahabang araw, nag-isa akong naglakad mula sa kusina papunta sa aming silid. Tahimik ang bahay at si Jack ay tahimik ring nakaupo sa tabi ng pintuan, nakamasid sa labas. Hindi ko siya pinansin noon, iniisip na siya ay nakababantay lang gaya ng sinabi ni Carlo. Ngunit nang makarating ako sa silid, naramdaman kong may kakaiba. Parang may bigat sa hangin, isang hindi maipaliwanag na tensyon na pumapalibot sa aming tahanan. Habang nakahiga ako sa kama, unti-unting naramdaman ko ang malamig na haplos ng hangin na parang may pumapasok sa bintana. Nang tingnan ko ito, nakita ko si Jack na mabilis na tumayo at tumakbo sa pinto ng kwarto. Bigla siyang tumahol ng malakas, isang tunog na puno ng babala at tapang. Hindi ko maintindihan ang kanyang reaksyon, pero alam kong seryoso ito. Tumayo ako at nilapitan siya. Tiningnan niya ako nang may malalim na tingin, parang sinasabi, Mara, may nangyayari. Hindi ko ito inisip noon, pero sa kanyang mga mata nakita ko ang isang kakaibang babala na hindi ko dapat baliwalain. Paglabas namin ng silid, nakita ko sa labas ng bahay ang mga anino ng mga taong naglalakad sa dilim. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, pero sapat na ang kanilang mga kilos para mapansin ko ang kanilang masamang intensyon. Si Jack, nang makita ito, ay agad na pumosisyon sa harap ko, parang nagproprotekta. Doon ko naisip, hindi siya basta aso lang. Mayroong misyon si Jack, isang misyon na hindi lang para sa seguridad ng bahay, kundi para sa kaligtasan ko. Habang tumatakbo ang oras, napagtanto ko na ang mga gabing puno ng takot ay hindi lamang mga panaginip o katang-isip. Ang bawat tahon ni Jack ay isang babala na may mga panganib na papalapit. Sa umpisa, natakot ako. Ngunit habang nararamdaman ko ang tapang ni Jack sa aking tabi, nagsimulang mabuo ang lakas ng loob ko. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang gabing iyon ang simula pa lamang ng mga pagsubok na haharapin namin ni Jack, at ng mga lihim na unti-unting ilalantad ng aming buhay sa lipa. Nang gabing iyon, habang nanginginig pa rin ako sa takot sa loob ng aming bahay sa lipa, unti-unting lumalim ang kwento ng aming buhay ni Jack. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa pagkakataong iyon, hindi ko pa lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang magiging papel ni Jack sa pagprotekta sa akin. Habang pinapakinggan ko ang malakas na tahon ni Jack sa labas ng pintuan, naramdaman kong may lumalapit na panganib. Ang mga anino sa dilim ay lumalapit nang hindi ko na makita ang mga mukha, pero ang kanilang kilos ay puno ng masamang intensyon. Hindi ko alam kung sino sila o ano ang gusto nila, ngunit ramdam ko ang panganib na dala nila.
Agad kong niyakap si Jack, ang kanyang malambot na balahibo ay nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Ramdam ko ang kanyang tapang at determinasyon. Hindi siya basta-basta naiinis o natatakot, siya ay tunay na tagapagtanggol. Sinubukan kong tawagan si Carlo, ang asawa ko, pero wala siyang sagot dahil nasa ibang bansa pa siya para sa trabaho. Napagtanto ko na ako na lang talaga ang may kakayahan na protektahan ang sarili ko sa panahong ito. Dala ang lakas ng loob na nakuha mula kay Jack, nilakad ko ang paligid ng bahay, kasama siya, tinitiyak na wala ng ibang pasok sa aming teritoryo. Habang ginagawa ito, napansin ko kung paano siya nakatingin sa bawat sulok, matalim ang mga mata, parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag ang saya at ginhawa na dala ni Jack. Hindi siya lang basta-bastang aso, siya ang aking sandigan, ang aking tagapagtanggol laban sa mga panganib na nakatago sa dilim. Hindi ko pa alam kung ano pa ang mga pagsubok na haharapin namin, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi na ako mag-iisa. Sa piling ni Jack, natagpuan ko ang lakas na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang gabi ay panimula pa lamang ng mas malalalim na pangyayari. Sa mga susunod na araw, unti-unting mabubunyag ang mga sikreto sa likod ng mga anino, mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na magbabago ng husto ang buhay ko dahil sa isang aso. Ako si Mara, 25 taong gulang, taga-Lipa, Batangas. Palagi akong sanay na mag-isa dahil sa madalas na paglalakbay ng aking asawa, si Carlo. Pero nang dumating si Jack, isang malaking German Shepherd na regalo niya, unti-unti niyang pinuno ang buhay ko ng init at aliw na matagal ko nang hinahanap. Pagkatapos ng gabing iyon na halos magising ang buong bayan ng Lipa dahil sa taho ni Jack, hindi ko maialis sa isip ko kung gaano siya naging matatag. Hindi siya simpleng aso lang, siya ang naging kanlungan ko sa mga gabi ng takot at pag-aalala. Natutunan kong pahalagahan ang kanyang presensya, ang init ng kanyang katawan na tila ba sumasalo sa bawat lungkot ko. Habang pinagmamasdan ko siya na nakahiga sa tabi ko sa kama, naalala ko ang mga mahihimbing na gabi na dati ay punong-puno ng kalungkutan. Ngayon, kahit mag-isa pa rin ako, hindi na ako tunay na nag-iisa. Si Jack ang naging aking kasama, ang tagapagtanggol ko, ang kaibigan na laging handang makinig. Pero sa kabila ng aming mapayapang sandali, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang susunod na mangyayari. Natatandaan ko pa ang mga anino sa dilim, ang mga tahol ni Jack, na hindi basta-basta, at ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa kaba. Ang lahat ng iyon ay nagsisilbing paalala na ang aming buhay ay hindi magiging ordinaryo. Naisip ko na marahil ay hindi lang ako ang may tinatago sa bahay na ito. Marahil may mga lihim na kailangang tuklasin, mga panganib na kailangang harapin. At sa mga darating na araw, ako at si Jack ay haharapin ang mga pagsubok na higit pa sa aming inaasahan. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang lakas na dala ni Jack. Siya ang ilaw sa madilim kong mundo, ang gabay ko sa gitna ng unos. At kahit hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap, handa akong harapin ito, kasama siya. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. May mga bagay na kailangang malaman, mga taong kailangang makita. At ang kwento namin ni Jack ay magsisimulang magbukas ng mga pinto na matagal nang nakasarado. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad kami ni Jack sa paligid ng aming bakuran sa Lipa, may nangyaring hindi ko inaasahan, isang pangyayaring magbabago ng lahat. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa gabing iyon, naramdaman ko na ang buhay ko ay papasok sa isang bagong yugto ng takot at misteryo. Habang naglalakad kami, napansin ko sa dulo ng aming kalye ang isang lalaki. Mataas siya, payat, suot ang isang itim na jacket na tila ba sumasabay sa dilim ng gabi. Nakapikit ang kanyang mga kamay sa bulsa, at ang kanyang postura ay tila nagmamasid at naghihintay. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis, at si Jack ay biglang lumabas ang mababang ugong na parang babala. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ang lalaki ay hindi takot o nagtatago. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad palayo sa streetlight, lumusot sa mga anino ng mga puno at nawala sa dilim. Ang pakiramdam ko ay may malalim na dahilan kung bakit siya naroroon, at ang presensya niya ay hindi basta-basta. Sa panahong iyon, pakiramdam ko ay mailihim na hindi ko pa nalalaman, isang sikreto na itinatago sa likod ng mga ngiti at pagbati ng mga kapitbahay. Lumapit ang aking matandang kapitbahay, si Aling Nena, habang naglalakad sa kalsada, at sinabi sa akin, "Mara, yan si Ethan yan. Bagong lipat lang dito."
Sinasabing tulong siya sa komite sa seguridad ng barangay. Hindi ko mapigilan ang malamig na kirot sa tiyan ko nang marinig iyon. Si Ethan, ang lalaki na nakita ko sa dilim, ay hindi basta-basta lang bagong kapitbahay. May kakaiba siyang aura, isang bagay na nagdulot ng hindi maipaliwanag na takot sa akin. Si Jack, na palaging mapagmatsyag, ay tila nagbabantay na may mas matindi pang dahilan. Nakita ko ang kanyang mga mata na tuloy-tuloy na sumusubaybay kay Ethan tuwing siya'y dumadaan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ramdam ko na may panganib na dala si Ethan, isang panganib na maaaring magbago ng aming buhay magpakailanman. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat kaluskos sa labas ay naging sanhi ng aking kaba. Si Jack ay hindi rin mapakali, nakikinig sa bawat tunog, handang protektahan ako mula sa anumang banta. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero isang bagay ang malinaw, ang kwento namin ni Jack ay papasok na sa isang sumpa ng mga pangyayaring puno ng panganib, misteryo at takot. At sa puso ng lahat ng ito ay ang lalaking iyon, si Ethan, ang bagong kapitbahay na mailihim na hindi pa ko alamang kailangang tuklasin. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon na parang isang malagim na panaginip na hindi ko kayang gisingin. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa lipa, sa bahay na puno ng mga lihim, nagsimula nang magbukas ang isang pinto na dapat sana inanatiling nakasara. Si Ethan, ang lalaking nakita ko sa dilim, ang bagong kapitbahay na tila may itinatagong anino sa likod ng kanyang mga ngiti, ay unti-unting nagpakita ng tunay niyang kulay. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig ko ang mahihinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Biglang sumiklab ang takot sa puso ko. Nilapitan ko ang bintana, at doon nakita ko siyang si Ethan, nakatayo sa likod, mata niya ay nagliliyab sa isang kakaibang galak na nakakapangilabot. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naramdaman ko na hindi siya basta-basta kapitbahay lang. May masamang intensyon siya, at tila pinaplano niyang sirain ang katahimikan ng buhay ko. Sa pagkakataong iyon, si Jack ay agad na tumayo, ang mga balahibo niya ay nangangatog, at ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang nagbabanta. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang biglang pagsabog ng ingay mula sa likod ng pintuan. May kumatok ng malakas, at ang pintuan ay muntik nang mabuksan. Tumakbo si Jack sa pintuan at tumahol ng malakas, na parang ipinagbabawal niya ang sinumang pumasok. Ngunit si Ethan ay hindi sumuko, nagpakita siya ng isang malamlam na ngiti, isang ngiting puno ng kasamaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Ngunit si Jack, sa kabila ng kanyang laki, ay lumaban ng buong tapang. Nang maramdaman ni Ethan na hindi siya basta makakapasok, sumugod siya, nagtatangkang pilitin ang pinto. Ngunit si Jack ay hindi nag-atubiling sumugod din, kumagat sa braso ni Ethan ng may buong lakas. Nagtalo ang dalawa at ang ingay ng kanilang paglalaban ay umalinggaw sa buong bahay. Ngunit sa gitna ng gulo, may isang pangyayari na nagdulot ng matinding sakit sa puso ko, isang matalim na tunog ng kutsilyo, at nakita kong nasugatan si Jack. Nangyari ang lahat ng napakabilis, pero ramdam ko ang bawat galaw at bawat hagulgol. Hinawakan ko si Jack, ang kanyang mga matang puno ng sakit ay tumingin sa akin, na parang sinasabi, ginawa ko ito para sa iyo. Ang panahon ay tila tumigil at ang mundo ko ay nagdilim. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang gabing iyon, ang mga luha ko ay walang tigil, ang puso ko'y durog at nagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang tapang ni Jack ay hindi mawawala. Siya ay naging higit pa sa isang aso, siya ay naging aking tagapagtanggol, aking bayani at aking kaibigan sa gitna ng dilim na bumabalot sa aming buhay. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na bumalot sa akin nang makita kong nakahandusay si Jack. Dugo ang bumabalot sa kanyang balahibo, habang ang mundo ay tila bumagal sa paligid namin. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng buong mundo na bumagsak sa aking mga balikat. Habang hawak ko ang kanyang sugatang katawan, ang kanyang mga mata na dati puno ng sigla ay unti-unting naglalaho ang ningning. Ramdam ko ang kanyang paghinga, mabagal at mahina, na para bang unti-unting nawawala ang apoy sa loob niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang pagmamahal at katapangan ay hindi naglaho, parang isang apoy na patuloy na naglalagablab sa puso ko. Ang mga sandaling iyon ay tila walang katapusan, ang mga tunog ng sirena ng ambulansya, ang mga malalakas na hakbang ng mga pulis na pumasok sa bahay, ang mga sigaw ng takot at pag-aalala. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon,
ang aking mundo ay umiikot lamang sa isang tao, si Jack, ang aking tagapagtanggol, ang aking kaibigan na nag-alay ng lahat para sa akin. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak, ang mga luha ko ay unti-unting bumalot sa kanyang balahibo na dati nagbibigay saya sa akin. Ang kanyang tapang ay naging para sa akin isang aral, na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman sumusuko, at ang katapangan ay hindi nasusukat sa laki o lakas, kundi sa puso. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, kahit na ang sakit ay tila walang katapusan. Alam ko na si Jack ay ibinigay ang lahat niya para protektahan ako, at iyon ang magiging alaala ko sa kanya, hindi ang sugat o ang pagod, kundi ang walang hanggang pagmamahal na kanyang iniwan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang tanong na bumalot sa akin, ano ang susunod na hakbang? Sino ba talaga si Ethan, at ano ang kanyang tunay na intensyon? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang bukas nang wala na si Jack, ang tanging taong nanindigan para sa akin? Ang gabi ay nagdilim, at ang kwento namin ni Jack ay umabot sa pinakamataas na punto ng pagsubok, isang pagsubok na magbabago sa lahat ng paniniwala ko tungkol sa pagmamahal, katapangan at pagkakaibigan. Habang nakayakap pa rin ako sa malamig na katawan ni Jack, ramdam ko ang bigat ng kawalan na unti-unting sumasakop sa puso ko. Ako si Mara, 25 taong gulang, at sa bahay namin sa Lipa, isang malalim na katahimikan ang bumalot, isang katahimikan na hindi ko inaasahang mararanasan. Ang mga ilaw ng ambulansya at sirena ay unti-unting humina, at ang mga pulis ay nag-alis ng katawan ni Ethan na nasugatan. Ngunit sa aking isipan, isang tanong ang paulit-ulit na sumisirit, paano kung hindi pa rito nagtatapos ang lahat? Paano kung may mas malalim pang lihim na nakaamba sa dilim ng aming buhay? Si Jack, ang aking matapat na kasama, ay iniwan ako sa pinakamadilim na bahagi ng aking pag-iral, ngunit iniwan din niya ako ng isang tapang na hindi ko inakala na taglay ko pala. Sa kanyang pagkawala, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na kailangang harapin, at ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na handang magmahal at ipaglaban ang mahal sa buhay. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang paligid ng aming bahay, may isang pakiramdam akong hindi pa tapos ang kwento. Ang mga mata ni Ethan na puno ng kasamaan ay nananatili sa aking isipan. Sino ba talaga siya? Ano ang kanyang tunay na motibo? At higit sa lahat, may iba pa ba siyang kasangkot sa mga pangyayaring ito? Hindi ko alam ang sagot ngayon, ngunit alam kong hindi ko kailanman makakalimutan ang aral na iniwan ni Jack, na sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na naglalakbay sa ating mga puso. At sa kabila ng lahat, ang laban ay hindi pa tapos. Habang pinapatak ang mga luha ko sa malamlam na ilaw ng umaga, naramdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, tapang, at paghahanap ng katotohanan. At sa kabila ng sakit at lungkot, handa na akong harapin ang bukas. Ang kwento namin ni Jack ay hindi nagwakas dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Maraming lihim ang kailangang tuklasin, maraming tanong ang kailangang sagutin. At sa susunod na yugto ng buhay ko, handa akong bumangon, lumaban, at alamin ang katotohanan, anuman ang kahihinatnan nito. Hanggang sa muli, kasama ang alaala ng aking matapang na aso, sisimulan ko ang paglalakbay na ito, dala ang kanyang pagmamahal at katapangan sa puso ko.